Halos mapabunghalit na ng tawa si Nick nang muli niyang ilingon ang muka sa may passenger seat ng kanyang sasakyan. Sa mga tingin ni Chris ay animoy papatay na siya nito o lalamunin ng buo, puno yun ng pagbabanta na panay ang irap sa kanya. Nakahalukip-kip ang dalaga upang ipakita na hindi siya natutuwa. Naiipit kasi sila ngayon sa matinding traffic na lingid sa kaalaman nila ay may aksidente. Sa bandang unahan, kung kaya naman, usad pagong sila. Wala na, nilamon na ng malalaking bituka ko yung maliliit. Gutom na ako. Chris, patience please. Wala namang may gusto na maipit tayo sa traffic. Bakit hindi mo sinabi sa akin malayo pala? Sana naghanap na lang ako ng ibang resto na mas malapit. Reklamo nito na parang kasalanan ni Nick ang mga nangyari. Sinadya mo bang hindi sabihin sa akin ha? Baby, anong sinadya? Gagap niya sa isang kamay ng dalaga, ngunit matigas ito at ayaw ipahawak yun sa kanya. Hindi mo kasi ako pinatapos na magsalita kanina. Hinila mo ko kaagad dahil sobrang excited ka. Hayaan mo na, bawian mo na lang, damihan mo na lang. Paano ko pa dadamihan kung pa-expire ng cravings ko sa mga pagkain yon, aber? Napakamot na sa ulo si Nick. Heto na naman kasi ang pagiging moody ng nobya. Kung noon ay napakahaba ng pasensya nito, aba ay ngayon bigla yata naging maikli na yun. Nakakainis lang. Pinilit ni Nick na wag na lang itong pansinin dahil pansin niya na kapag pinagtuunan niya to ng pansin, lalong umaarte ang dalaga. Sinubukan na lang niyang palagpasin sa kabilang tenga ang bawat rant ng nobya na parang kasalanan niya kung bakit sila naipit sa traffic ngayon. Ano Attorney Bentacourt, malayo pa ba? Naiinis na ako. Ayoko nang kumain. Isang liko na lang Chris at naroroon na tayo. Napaayos na ng upo si Krisa na marinig yon. Napalitan na naman ng excitement ang kanyang muka na ang buong akala niya'y nawala na kanina. Hindi pa pala. Naroon pa rin ito at nainip lang siya kaya nakapagsalita siya nito. Paghinto ng sasakyan ay nauna pang bumaba si Krisa kay Nick. Naiiling na lang. Nauna na rin itong pumasok sa loob at parang walang kasamang nagtungo nang nakita niyang bakanting table bago sagutin ang tanong ng waiter na sumalubong kung para sa ilan ang table na kanilang kailangan. Naupo siya sa table for 4 ngunit dahil maluwag naman ang nasabing resto hindi na sila pinaalis doon. Hindi pa man inaabotan ng menu ng waiter ay kagad na binanggit ni Krisa ang kanyang mga order. Napatingin na lang ang waiter kay Nick nakakarating pa lang sa table. Pa-additional na isang order ng tres leches cake. Maligayang turang pa ni Krisa na hinarap na si Nick na hindi pa magawang makaupo sa kanyang harapan. Nakatayo lang ito sa may gilid ng waiter na hawak ang menu. Ikaw Nick, ano gusto mong kainin? Tingala na ni Krisa sa binata. Solve na ako sa kanila. Wala na akong idadagdag pa. Naupo na muna si Nick bago tanggapin ang menu at binuklat-buklat na yon. Gusto mong bigyan kita ng suggestion? Halumbaba pa ni Krisa sa table. Nasa kay Nick ng mga mata niya na nainip na sa ginagawang pag-scan. Nawang ang mga mata nito sa drawing ng mga pagkain sa menu. Wag na Chris, ako nang bahala sa gusto kong kainin. Saglit lang, wag mo ko madaliin. Okay, sabi mo eh. Marami pa naman akong alam na paniguradong magugustuhan mo. Wika ni Krisa na umayos na ng upo matapos na kunin ang cellphone sa bag at magsimula tong kumuha ng larawan nilang dalawa ni Nick. Saglit na natigilan doon ang binata pero hinayaan na lang niya ang nobya. Smile Attorney, plano ko magpalit mamaya ng display photo sa social media account ko na kasama ka. Matapos na mag-order hindi na magtagal ang paghihintay ng dalawa sa pagkain in-order nila. Panaka-naka naging usapan nila tungkol sa ibang mga bagay habang kumakain na sana. Saan papunta? May gusto ka pa bang gawin after na kumain natin dito Chris? Wala na, uwi na tayo. Gusto ko nang ilapat ang likod ko sa higaan. Sa penthouse ko ikaw matutulog? Sige, maaga na lang ulit ako gigising bukas. Patapos na sila sa pagkain na matigilan si Krisa sa huli niya sanang subot maburo ng mga mata sa katabi nilang table na nasa likod ng abogado. Naintriga na doon ang binata dahil halos hindi kumukurap si Krisa kung kaya naman sinundan na niya kung sinong tinitingnan nito. Si Blue lang naman yon na may kasamang ibang babae. Nagsiselos ka? Hindi bakit ko naman yun mararamdaman? Hindi naman naging kami at lalong hindi ko naman siya gusto. Mabilis sa turan ni Krisa na sinubo ng pagkain sa kanyang bibig na halatang napipikon na.
Sa halip na magselos ay nakakalokong umisi si Nick na hindi nakita ni Krisa. Tuwang-tuwang binata sa itsura ni Krisa na parang pikon na pikon sa pang-alaskang ginawa niya sa nobya. Alam mo ba na ayon sa balitang nasagap ko, yung babae raw nakasama ni Blue ngayon ay fiancé niya na mami niya rin ang pumili. Malisyosong sambit nito na inilagay isang kamay sa gilid ng bibig. Pinagkibit lang ng balikat yun ni Krisa. Wala siyang pakialam. Ang mahalagay maligaya siya ngayon sa piling ni Nick. Ngayon nakita niya nga si Blue, hindi siya makapaniwalang nagawa niya dito dating makipag-date. Good for him. Sana maging masaya na rin siya kagaya natin, attorney. Ni Krisa na biglang sinubo kay Nick ang nakatusok na hiwa ng cake sa tinidor. Nakita niya kasing akmang muling magsasalita na naman ng binata. Tama na, nangaasar ka ba? Hindi na natutuwa ang tanong ni Krisa na pinandilatan na to ng mata. Sa kabilang banday hindi matanggal ni Blue ang mga mata niya sa magkasintahan. Tama nga ang hinala niya noon na mahal ng dalagang abogado. Tama lang din pala na ginanon siya ng kanyang ina dahil paniguradong kung pinilit niyang ligawan pa rin ito, paniguradong masasaktan lang din siya dahil hindi nito nagagawang makawala sa binata. Bagamat may magandang family background ang fiancé niya at hindi rin magpapahuli sa ganda, distracted pa rin siya sa imahe ni Krisa na nasa kabila lang ng lamesa. Hindi man lang kasi ito apektado na nakita niya silang magkasama. Kinailangan pa ng fiancé ni Blue na hawakan ang braso niya upang pansinin ng mga pinagsasabi nito sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo? Mga kakilala mo? Iniilin lang ni Blue ang ulot binawi ng paningin kina Krisa at Nick na parang may sariling mundo pa rin. Hindi, akala ko'y kakilala ko. Hindi pala. Ano nga ulit yung sinasabi mo sa akin kanina? Hindi na sumagot ang babae na nakita kung paano malungkot ang lalaking kaharap habang nakatingin sa kabilang table. Puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Hindi naman siya tanga para hindi yun mahulaan. Ayaw na lang niyang palakihin pa ang gusot. Nang matapos namang kumain sina Chris at Nick ay nilisan na rin nilang lugar na bulgar na magkahawak ng mga kamay. Walang pakialam sa mga paninitig na ibinibigay ni Blue ng mga sandaling iyon na may hinuhang pinatunayan pa ng dalawa ang mga haka-haka nitong talagang maayos na muling relasyon nila Chris at Nick sa panahong iyon. Buti na lang hindi ko ipinilit. Mas magmukha sana akong kontrabida sa relasyon nilang dalawa. Ilang araw bago matapos ang taong iyon na magkaroon ng year-end banquet ang Music Center, nina Krisa sa hiling na rin ng mga employee at ng mga kasalukuyang investors nito. Si Miss Jen ang nagasikaso ng lahat ng mga kailangan noon at dadaluhan na lang yun ng dalaga. Ilan sa mga bisita ay mga kilalang negosyante na pilit kinukuha ni Miss Jen ang atensyon para maging investors ng center. Hindi naman sobrang rangya ng naturang party. Banquet style lang yon at merong oras din hanggang kailan. Sigurado ka na ayaw mo sumama sa banquet ng Music Center, Nick? As may fiancé, welcome ka dumalot makisalamuha. Sumama ka na, huwag ka nang mahiya. Hindi rin naman matagal yun. Pang-ilang aya na ni Krisa sa nobyo. Siyempre proud siya na i-display ang binata bilang fiancé niya at iyabang sa mga naruroon kung sasama to. Hindi na lang kasi basta boyfriend niyang abogado. Soon to be husband niya na rin to. Sino bang babaeng hindi mapaproud doon? Nabingwit niyang binata. Hindi na Chris, ikaw na lang. Agaw eksena pa ako sa banquet na nakasentro dapat sa inyo. Mariing tanggi ni Nick. Uminom ka lang ng sapat at tama sa katawan mo. Huwag kang magpapakalasing. Hihintay na lang kitang magsawa para magtungo tayo ng penthouse. Doon na lang ako babawi. Hindi na pinilit ni Krisa si Nick. May point naman ang sinasabi nito. Malamang sa kredibilidad ng binata ito talagang magiging topic ng buong banquet. At malilis na yan sa tunay na team. Matatakpan ng katotohanan na fiancé niya ito kahit pa yung talagang goal niyang ipakita. Ayos lang din naman sa kanya yon. Wala ring plano magtagal si Krisa. Sisilip lang siya tapos magpapaalam na rin kaagad. Sige, hindi na ba magbabagong isip mo? Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo na. Nakukulitan man ay tumawa na lang si Nick sabay iling ng mariin. Nasa apartment ni Krisa sila ngayon. Tapos na magbihis ang dalaga at ready na magtungo ng year-end banquet nila. Prenting nakaupo naman si Nick sa sofa. Hinihintay ang nobyang matapos. Sinusuring itsura ni Krisa. Napansin niya na medyo nagkalaman na ang nobya. Parang nahihiyang yata to sa dilig. At pag-aalagang ginagawa niya. Okay na bang suot ko? Ikot pa ni Krisa upang ipakita ang kurban niya sa nobyo. Si Nick ang pumili no na kinuha niya pa sa mga damit na pinamili niya noon sa dalaga. Ang mga alahas na suot din ng dalagi galing sa koleksyon ni Krisa.
Mabuti na lang at hindi pa nakukuha ng sekretary ng abogado. Pinabalik ni Nick sa dating ayos sa mga yon kay Manang Esperanza. Hindi na rin naman nagtanong at nagtaka pa sa abogado dahil nakikinita niya magkakabati ang dalawa. Basta maganda ka sa paningin ko, ayos na yon. Hindi maiwasang kiligin ni Krisa. Bilang reward sa papuring ito'y mabilis niyang hinlikan sa labi ang nobyo matapos itong tumayo mula sa sofang inuupuan. Parang ningas ng apoy na nasindihan naman ang pagnanasa na nasa katawan ni Nick sa dampi pa lang ng labi ng kanyang nobya. Hinapit na niya sa bewang ang dalaga. Bigla naman itong pinigilan ni Krisa na kagad na nataranta dahil nakikinita na niya kung saan sila hahantong ng nobyo. Paniguradong hindi lang halik ang mangyayari sa pagitan nila. Magugustot ang damit ko at mabubura ang makeup ko. Pinatulis pa ni Krisa ang kanyang uso upang ipakita yun kay Nick na iba ng tingin sa mukha niya. Pwede mo namang i-retouch pagkatapos at pwede ka rin magpalit ng suot na damit. Lambing ni Nick na malandi pang kinagat ng ibabang labi habang hindi inalis sa mata sa nobya. Lalo siyang nanggigigil sa dalaga. Ayaw mo ba akong pagbigyan? Gusto ko, Chris. Pinalamlam pa nitong itsura niya. Bakit hindi mo pa hiniling kanina? May iritasyon na sa boses ni Krisa na halatang nagiinit na rin naman. Pinagapang niya pang isang palit sa malapad na dibdib ni Nick kung kaya naman mas lalo pang nabuhay ang binata. Kung kailan namang nakabihis na ako at ready na, saka ka naman mag-aaya. Naputo lang sasabihin ni Krisa nang halikan na ni Nick mula ang labi niya. Masapitin pang bewang niya upang masilapit ang katawan nito sa kanya. Amoy na amoy ni Krisa ang bango ng hininga ng nobyo na parang magpapawala na sa ulirat at tamang katinuan niya. Sige na nga, mabilis lang naman maglagay ng makeup eh. Sandali lang, hayaan mo hubarin ko na munang suot kong dress, magugusot eh. Bet na bet ko pa naman tong isuot to ngayon doon sa event. Humahanga pang mga matang binitawan ni Nick si Krisa at pinanood ng mabagal tong hubarin ang suot niyang dress. Habang ginagawa yun ng dalaga ay lalo pang minamahal ito ng binata. Wala na lunoy na talagang buong pagkatao niya sa fiancé niya. Yung mga munting galaw nito at unexpected na ugali mas sinangaan niya pa dahil pakaramdam niya ay mas nakilala niya pa to. Hindi pang tunay na ugali na isang Krisa Aguilo ng kilala niya at marami pa siya ditong natutuklasan. Ready na ako. Aboteng ang ngiting anunsyo ni Krisa, nitinaas pang dalawang braso dahil sa ultimong undergarments ay pino na niyang nahubad. Literal na nakahantad na sa mga mata ni Nick ngayon ang walang saplot nitong perpekto at kuniki ng nakatawan. Ano? Titingnan mo lang ba? Nakikiliti naman ako, attorney. Malandi at malakas na irita ng dalaga na bigla siyang sunggaban ng halik ni Nick. Lumalagablab ang naging tagpong iyon sa loob ng maliit na apartment ni Krisa kahit pa sa labas nito'y marahang bumabagsak ang ambon. Ang panahong iyon, ang lalo pang nagpagana sa dalawa na walang kasawaan sa pinaparamdam ang pagmamahal nila para sa bawat isa. Maya-maya pa'y mahihinang mga halinghing na tumatakas sa nakaawang nilang bibig ang maririnig sa kabuuan ng lugar na lalo pa sa kanila nagpagana, habang ang malabong anino nila sa pader patuloy na umalindayog at walang kapagurang patuloy na naging magkaulayaw hanggang sa marating na nila ang rurok ng sukdulan. Halos isang oras na tumagal iyon kung kaya naman pagkatapos ay para na naman silang lantang gulay. Sobrang late ko na, baka pagdating ko dun lasing na sila hindi kaya naman wala ng pagkain, inubos na ng mga bisita. Reklamo ni Krisa pero hindi naman makikita sa mukha niyang totoong nag-aalala siya. Ayos lang yan, Chris. Busog ka naman. Busog? Gutom na nga ako. Hawak niya pa sa kanyang flat ni Chan. At malakas na kumakalam. Nakakalokong umisisinip na puro kapilyuhan na naman ang laman ng isipan. Hindi ka pa ba nabusog sa akin? Iba na naman ang sinasabi mo, Nick. Natatawang hampasan ni Krisa sa braso ng nobyo. Malakas na humagalpak ng tawa. I'm just kidding, Chris. Bitaw ni Nick ng isang kamay sa manibela para ihaplos ng yung isang hita ni Krisa na panay ang irap. Pagdating mo doon, kumain ka na muna. Sabihin mo kay Miss Jan na sobrang gutom ka. Tapos saka ka makipag-socialize at uminom. Kapag bored ka na, labas na't uuwi na tayo. Sinunod ni Krisa ang guidelines na sinabi ni Nick sa kanya na kailangan niyang gawin upang nasa banquet na. Pagdating niya sa venue, tama ng hula niyang karamihan sa mga bisita ay nakainom na at busog na. Kumain na muna siya, nakipagbatian sa ilang mga kakilalang nasa party. Usap-usap ng konti sa mga narong binabati siya. Nagpahagi na rin siya kay Miss Jan na hindi magtatagal kasi hinintay siya ni Nick dahil may lakad umano sila. Bakit hindi mo pinapasok dito? Ikaw talaga, sana malang inimbitahan mo siya dito sa loob, iha.
I did, Miss Jane. Agad na paghuhugas ng kami ni Krisa. Ayaw talaga niya. Kilala mo naman yun. Baka mang-agaw eksena lang daw siya kaya hindi na lang daw siya papasok. Feeling artista kasinsang yun. Pagkakaguluhan. Nahiling na lang si Miss Jen sa biro niya na kagad naman siyang pinayagan. Ani ay kaya niya nang mag-estima ng mga bisita. Palabas na si Krisa ng banyo na makasalubong niyang kaibigang si Rita na nakalimutan niya na invited nga pala sa naturang banquet. Nawala to sa kanyang isipan at ngayon niya lang naalalang naroon nga pala. Girl! Bulalas ni Krisa sa excited na boses. Hindi pa rin niya kasi nababanggit sa kaibigan ng tungkol sa pag-i-engage niya kay Nick. Nawala sa kanyang isipan na tawagan ito upang makipagtsikahan sa kanya kahit na sandali. Gaya na inasahan ay halatang nakainom ng maraming alak ang kaibigan. Pulang-pulang mukat malikot ng mga mata ng kaibigan. Sa halip na lumbas na sinamahan ng dalaga, ang kaibigan na muling pumasok ng banyo. Mukha kasing problemado at wasted ito na hindi nabago sa paningin ni Krisa. Malamang ang relasyon na naman itong pinoproblema niya. Napag-alaman niya kasing mahal pa raw nitong asawa at hanggang ngayon hindi pa sila nagkakapirmahan ng divorce papers. Habang ginawa naman niyang bedmate si Rodel na pinsan ni Blue, hindi na lang nagbigay ng komento doon si Krisa. Problema na yun ang kaibigan niya. Ayaw niya ma-stress sa kanila. Kamusta ka na? Mukhang ang dami mo nang nainom. Hindi ka pa ba uuwi? Ngumiti lang si Rita sa kanya na binigyan siya ng kakaibang hago ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi pinansin ni Chris ang kakaibang pinapahiwatig doon ng kanyang kaibigan. Alam niyang may ibang laman yon. Aba, nagiging lasinggera ka na ata nang wala sa oras, Rita. Hindi maganda yan para sa isang babae. Hindi pa ako lasing, Krisa. Kulang pa nga ito eh. Hindi ko pa nararamdaman ng mamanhid. Inayos ni Rita ang suot na makeup samantalang si Krisa imayos ng sandal sa may lababo paharap sa kaibigan. Ibinilandra pa ng dalagang kamay na malapit sa makeup pouch ni Rita nang mapansin naman itong suot niyang singsing na galing kay Nick. Subalit bulag ang kaibigan niya. Hindi niya nakita kahit na anong pagpapahiwatig niya. Happy ka na ba ngayon, Krisa? Biglang napakisantay yung dalaga sa tanong ng kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman ay alam na ni Rita ang tungkol sa engagement niya kay Nick. Bumisita kasing kaibigan sa ospital ng ama niya at si Vanji rin mismo nagbanggit dito ng tungkol doon. Hindi na niya kailangan magpaliwanag dahil alam na ni Rita ang bawat detalye. Anong ibig mo sabihin? Masama na siyang tinignan ni Rita na para bang hindi makapaniwala ang kaibigan sa naging tanong niya. Ang bongol mo naman, Krisa. Tinatanong nga kita kung happy ka na ngayon. Tapos tatanungin mo ko pabalik kung anong ibig ko sabihin? Oo o hindi lang naman ang isasagot mo sa akin. Anong mahirap dun ha, Krisa? Napakurap ng dalaga sa mahabang litanya ng kaibigan. Biglang uminit ang bunbunan niya dahil sinabihan ba naman siya nitong bongol. Sa kanilang dalawa sa tingin niya itong bongol dahil kasal pa pero nakikipag-anuhan na sa ibang lalaki. Kung masama lang ugali niya, sinampal niya na yun sa mukha ni Rita. Huminga siya ng malalim, kinalamin niyang sarili. Tutal ay lasing tot siya naman hindi. Siya na lang ang magpapasensya sa kaibigan at mag-a-adjust. Babawian na lang niya ito kapag nagkaroon ng pagkakataon. Yung bawing iiyak ito sa inis. Oo naman, sobrang saya ko dahil dahil wala na sa inyong hahadlang pa ni Atty. Bentacourt. Makahulugan niyang sambit na hindi naman na-gets ang ibig niya ipahiwatig sa kanya ng kaibigan. Muling bibigyan siya ni Rita ng kakaibang mga tingin. Hindi talaga kita mag-gets, Rita. Sabi ko naman sa'yo na ikakasal na si Nelia Celis. Pagputo nito sa kanyang sasabihin na parang bahagyang kinabingin ni Krisa. Wait, tama bang narinig niya? Ikakasal ng bruhildang babae sa kontrabida sa kanilang dalawa ni Nick? Gulat ka, no? Ang kasal ay magaganap 2 araw mula ngayon. Naikiling na ni Krisa ang ulo. Outdated siya, walang alam. O sinadya niya lang talagang wag makibalita. Paano mo naman nasabi? Hindi na natutuwang tanong ni Krisa. Kinuha ni Rita ang kanyang phone at may in-scroll doon na article at pinakita yung kay Krisa. Totoo nga, naka-front page na article yon. Wala sa sariling kinuha ni Krisa ang phone at nag-scroll na rin ang pangalan ng babae. Tama nga sinabi ni Rita. Kalat na kalat yon. May tag pa yun na only daughter umano ng famous na musician na si Mr. Celis kung kaya naman maraming nagko-congratulate sa kanya ng mga fans nito. Kaya nga nasa Canada ang pamilya Bentacourt. Si Nick lang ang wala. Nasa bansa si Nati. Anong nasa bansa? May post si Nati sa social media account niya sa Canada kasama pa si Alex. Sa tingin mo, ano gagawin nila magnobyo doon kung hindi ata ng kasal ni Nelia? Huwag mo na siyang pagtakpan pa. Panandali ang natigilan si Krisa. Hindi ba't boto sa kanya si Nati?
at galit to kay Nelia. Bakit siya pupunta doon? Hinawi ng balitang yon ang magandang ngiti ng dalaga kanina. Sana pala hindi na lang niya nalaman yon. Oo, natutuwa siyang mawawala ng hadlang sa pagitan nila ni Nick, pero si Nati naman na nakikipaglapit sa kanya. Sigurado kang ikakasal siya? Oo, sabi sa article na nabasa mo, hindi ba? May picture din nila kaya hindi ibang Nelia Celis yan. Nagtataka pa rin si Krisa. Kamakailan lang kasi naghahanap to ng donor ng dugo kung hindi maayos ang lagay ng babae. Bakit bigla na lang itong magpapakasal? Parang kasabay lang yun ang mahospital ang papa niya. Akin na nga cellphone mo, Rita. Lahat ng Krisa sa kanyang kamay sa harapan ng kaibigan niya. Bakit? Natatawang tanong pa ni Rita na dala ng tingin kay Krisa. Tatawagan ko na si Rodel at sasabihin kung kukunin ka na dito. Tama ng inom, Rita. Hindi maganda sa babaeng lasinggera. Pwede naman tayong uminom pero wag ang sobra to the point na bukas wala na tayong maalala pa kahit anong mga kalokohan natin ginawa habang nasa spirito tayo ng alak. Walang paligoy-ligoy na ibinigay ni Rita ang cellphone niya kay Krisa. Tinawagan naman ng dalaga si Rodel gamit ang cellphone. Ang buong akala ni Rodel ang babae yun kung kaya naman naging casual na siya doon. Nasaan ka na? Akala ko ba gagamit ka lang ng banyo? Si Krisa to Rodel. O Krisa, bakit nasa yung phone ni Rita? Nasaan siya? Nandito sa banyo. Hindi na makalakad ng maayos si Rita. Pwede bang pakisundo na siya dito ngayon? Sige, pupunta na ako dyan. Hindi nagtagal dumating na si Rodel sa pintuan ng women's bathroom. Pilit ang nagingiti sa kanya ni Krisa na magtamang kanilang mga mata. Nahihiya na nitong kinuha ang braso ni Rita upang iakbay sa balikat niya. Ang ganda mo ngayon ha? Hindi na ako magtataka kung bakit patay na patay si Blue sa'yo. Biglang hindi na naging komportable ang pakiramdam ni Krisa. Hindi niya gustong banggitin pa nitong lalaki. Pasensya na Rodel, pero wala na akong kaugnayan sa pinsan mo. Alam ko, nagkabalikan na raw kayo ni Nick. Galing yan mismo kay Blue. Pagputol ni Rodel sa litanya niya, saksi si Rodel sa pagwawalang ginawa ni Blue ng araw na makipagkitang ina nito kay Krisa. Nag-away ng malalang mag-ina pag-uwi ng bahay nila. Iskandalo ng pamilya nila yon kaya malamang hindi na nila niya babangkitin dahil ayaw din naman niyang pagtawanan sila ng ibang pamilya. Mabuti pang sarili na lang niyan lahat ng iyon. Alagaan mo kaibigan ko. Pag-iba ng topic ni Krisa dahil hindi naman siya dito interesado. Oo na, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Kindat pa ni Rodel at tinalikuran na siya. Sa halip na lumabas ng venue ay natigilan si Krisa. Napakarami niya nalaman sa pamamagitan na ng konting panahong kasama niyang kaibigan. Tumatak sa kanyang pagpapakasal umano na gagawin ni Nelia. Marami katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Alam ba ni Nick, bakit pupunta at dadalo pa rito si Nati? Yung mga magulang nila inintindihin pa niya dahil matalik na kaibigan ng padre di pamilya ng mga Bentakot si Mr. Celis. Pero si Nati talagang siyang naging malaking palaisipan pa sa kanya. Hindi kaya nagkabati na rin sila? Nakakainis naman. Ano bang pakialam ko kung magkabati na si Nati at Nelia? Kabahan ako kung si Nick yun.